Kaninang umaga kahit na maulan ay sumalang pa rin ang mga kandidata ng Miss Cosmo 2025 sa kanilang rehearsals para sa magaganap na pasabog daw na fashion show. Bukas na yan natatawaging Hello Cosmo from Vietnam Fashion Show. Ngayong gabi naman ay sumabak ang mga kandidata sa welcome dinner at official sashing ceremony. Pinangunahan ito ng CEO ng Miss Cosmo at ng reigning Miss Cosmo 2024 Queen na si Ketut. Natawa ako sa mga comments sa live. Ang sakit sa bangs. Hanash kasi ng mga netizens sa comment section ng live ng Miss Cosmo. Unprofessional minor pageant cannot start on time. Hanash pa ng isang netizen, Miss Cosmo is never on time. Minor pageant. Unprofessional from 2024 to 2025. Kasi naman, nakalagay sa schedule ng live nila is 7 p.m. daw, Philippine time ang start. Mag-aalas 8 na dahil puro mga sponsors pa ang pinapakita nila. Diba? Kaya naman, minor at napaka-unprofessional daw ng Miss Cosmo. Hanash nga ng mga netizens sa comment section ng kanilang live kanina. Ngayon, sa ginanap ng welcome dinner and sashing ceremony, stand out ang ganda ni Chelsea Fernandez. Suot niya ang kanyang beautiful, colorful na gown na may kasamang mahabang gloves. Naka-ponytail ang hairstyle, plakado ang makeup. You know what? She has this good stage presence and palaban din ang aurahan niya. Definitely one of a few standouts in this competition. Yes, few. As in, konti lang talaga ang nag-stand out sa competition na to. Lahat kasi, Day, hindi mga magaganda. Day, ayan o, yung mga kandidata nila, bakit ganito? Walang X-factor. Majority ng mga candidates or mga kasali dito sa minor pageant na to, walang X-factor, walang star presence, walang, yung iba hindi mga magaganda, yung iba maliliit pa. Marami din ako nakitang masyashowbiz. Dagdagan mo pa ng mga transgender na kasali. Si Spain, transgender. Si Netherlands, transgender. Si Thailand, transgender. Kahit na dineclare ni Thailand na woman siya, kitang-kita sa itsura niya, Day, na transgender siya. Dava! Like, ano ba, Day? Anong minor pageant ba ite? Now, for Chelsea Fernandez naman, she's definitely a standout here. Ang ganda ng styling. Alam mo, maling-mali talaga na dito siya lumaban sa minor pageant na Miss Cosmo na to. Hindi talaga siya bagay dito, Day. As in, tinitignan, hindi talaga siya bagay dito sa Miss Cosmo. Pang Miss Universe at MGI talaga yung ganda niya. Now, bukod kay Chelsea Fernandez, may iilan din naman na nag-stand out kahit papaano. Sina Colombia, Peru, Puerto Rico, Brazil, Mexico, USA at Greece nag-stand out din kahit papaano. Si Ketut ang isa-isang nagsabit ng official sash sa mga kandidata. Ayon daw sa ilang sources, bet daw ng Miss Cosmo si Myanmar. Bet daw siya ng organization kasi kahulmahan daw niya yung pagmumukha ng reigning Miss Cosmo 2024 na si Ketut. Kaya siya daw parang bet ng mga hanash na mga pageant fans. Diba? Agree kayo? Ang ganda ni ang ganda ng styling dito ni Chelsea Fernandez. I love the gown. Gusto ko yung styling niya dito. Talagang evident, lutang na lutang yung stage presence niya, yung star power. Diba? Dapat sa Miss Universe talaga siya sumali, hindi dito, Day. Nanawagan naman si Yetisa Manalo na suportahan daw si Chelsea Fernandez sa online votings para makapasok ito automatically sa top 10. Please help natin si Chelsea sa Miss Cosmo. I-vote natin siya. Support natin, share natin, whatever we can do to support her. Now, base sa current online voting, hindi pasok si Philippines. Nanawagan naman si Chelsea Fernandez na sana naman ay tulungan siya sa online voting para makapasok siya sa top 10. Nakawa naman kayo. Guys, I am here carrying our Philippine sash. I'm doing my best here and I just hope that you continue to support me. Ako naman,
Ang hanash ko is I do not suggest na gumastos kayo ng pera para makaboto sa kahit na anong pageants yan, dahil alam niyo naman, aware naman kayo ang kalakaran ngayon sa pageants, 'di ba? Siguro naman aware na kayo kung sa votings I suggest gamitin niyo yung free votes para kahit dayain o lutuin nila yung resulta, at least hindi kayo nagsayang ng pera, 'di ba? Usong-uso pa naman ngayon ng allegedly dayaan at lutuan ngayon sa pageants. Kaya be wiser. Huwag maging tangang pageant fans. Diba? Just use free votes. Ipaglaban nyo ako at ipaglalaban ko rin kayo. You guys will vote for me kasi it's really an advantage kapag nakuha natin yung cups. But never ever spend your hard-earned money on votings. Dava, hindi ko talaga bet ang pageant na to. Ang hirap-hirap niyang gawa ng commentary at ng reaction kasi labo-labo siya. Walang direksyon, magulo, makalat, unorganized, halo-halo na may mga transgender, may mga pangit, kulang sa height, matataba, tsatsaka pa ng walk. Konti lang talaga yung legit na beauty queens dito na kasali, like si Chelsea Fernandez. Ang hirap nito gawa ng reaction, ng commentary, ng prediction, kasi ang labo-labo sa totoo lang hindi mo alam kung ang pageant ba na to pageant ba to ng mga magaganda o pageant to ng mga tsaka. Diba? O baka naman pageant to ng mga transgender, kaya ang daming transgender na kasali. Diba? Walang direction, kaya I do not suggest na gumastos kayo ng pera sa votings. Just use free votes, Tama na yan. Ayusin mo na nila yung pageant na to bago sila mangharbat ng pera ng mga pageant fans. Diba? Tapos isa pa, usong-uso pa naman ngayon ang mga lutuan at saka dayaan sa resulta. But overall, magandang ipinapakita ni Chelsea Fernandez dito Kung hindi man talaga dadayain ang resulta, possible siya ang mananalo dito. Pero I doubt kasi ang narinig ko, patsakahan daw dito kung sino mas tsaka, yun daw ang bet ng organization. I don't know, but we'll see. Bukas naman na magaganap ang fashion show, kaya abangan daw yan. Ayan anong say mo sa styling today ni Chelsea Fernandez?